Ang mansyon ng mga Sarmiento ay hindi isang tahanan. Isa itong perpektong testamento sa isang pighating hindi matapos-tapos. Isang obra maestra na gawa sa salamin, bakal at pinakinis na semento na dinisenyo ng mismong henyo ngunit mailap na arkitektong si Ricardo Sarmiento. Bawat linya ay tuwid na parang isang panunumpa. Bawat anggulo ay perpekto na parang isang kasinungalingan. At bawat ibabaw ay sumasalamin sa liwanag na may malamig at kalkuladong kinang. Mula sa malayo, ito ay isang pangarap ng modernong arkitektura. Ngunit para sa mga nakatira sa loob, ang hangin ay hindi gumagalaw. Nabibigatan sa isang katahimikang mas nakakabingi pa sa pinakamalakas na ingay. Isang katahimikang may sariling bigat, hugis at amoy ng kalungkutan. Sa gitna ng nagyayelong perpeksyong ito, si Ricardo ay nabubuhay na parang isang anino sa sarili niyang obra. Sa edad na 40, ang kanyang mukha ay tila inukit mula sa parehong bato ng kanyang mga disenyo. Matalim ang mga panga, malinis ang pagkakaahit, ngunit ang kanyang mga mata ay may hitsura ng isang taong matagal nang tumigil sa pagtingin sa anumang bagay na may kulay. Ang bawat umaga niya ay isang ritual ng kaayusan. Ang 3 libro sa kanyang bedside table ay nakaayos ayon sa taas, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Ang mga kubyertos sa kanyang hapagkainan ay may sukat na 2 pulgadang distansya sa isa't isa, nakalinya ng perpekto sa gilid ng plato. Ang kaayusan ng kanyang naging relihiyon, ang kanyang kalasag laban sa kaguluhan, ang kaguluhang umagaw sa kanyang asawa, si Sofia, isang pianistang may mga daliring kayang magpatulog ng mga anghel. 2 taon na ang nakalilipas. Isang aksidente, iyon ang sinasabi ng opisyal na ulat. Nahulog sa engrandeng hagdan ng marmol habang nag-iensayo para sa isang konsyerto. Ngunit para kay Ricardo, ang tunay na salarin ay hindi ang grabidad, kundi ang kaguluhan, ang biglaang pagpasok ng isang bagay na hindi inaasahan, isang notang wala sa tono, sa kanyang perpektong mundo, at ang buhay na paalala ng trahedyang yon, ang bunga ng kaguluhang yon, ay naninirahan sa isang silid sa 2 palapag, si Mateo. Ang kanyang 7 taong gulang na anak, ang tanging saksi sa lahat, hindi napilayan ng bata sa anumang aksidente. Ang kanyang mga buto ay buo, ang kanyang mga binti ay malakas. Ngunit mula ng araw na yon, pinili niyang mamuhay sa isang wheelchair. Ito ang kanyang naging muog, ang kanyang personal na trono ng kalungkutan. At mula rin sa araw na yon, isinara ni Mateo ang kanyang bibig. Ikinulong niya ang anumang katotohanang nasaksihan ng kanyang mga mata sa likod ng isang hindi matinag na pader ng katahimikan. Ang katahimikang yon ang sasalubong kay Clara Mendoza nang una siyang tumapak sa loob ng mansyon. Dala ang isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang buong buhay at isang resume na maingat na inimbento. Naramdaman niya agad ang lamig na hindi nagmumula sa air conditioning. Ang bawat yabag niya sa makintab na sahig, na gawa sa itim na marmol, ay umalingaw-ngaw na parang isang sigaw sa kawalan. Isang paglabag sa sagradong katahimikan ng lugar. Clara Mendoza, pagpapakilala niya sa isang matandang kasambahay na sumalubong sa kanya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nasa lalaking dahan-dahang bumababa mula sa engrandeng hagdanan. Ang bawat hakbang nito ay tiyak, walang nasasayang na kilos. Nakatingin ito sa kanya mula sa itaas, na para bang siya ay isang hindi inaasahang mantsa sa isang malinis na puting tela. Huminto si Ricardo sa paanan ng hagdanan, ilang talampakan ang layo mula kay Clara. Hindi niya inabot ang kamay nito. Sa halip, pinagmasdan niya ito mula ulo hanggang paa, na parang sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang ahensya ay nagsabi na ikaw ang pinakamahusay. Wika niya. Ang boses ay patag at walang anumang emosyon, na parang tunog ng isang makinang nagsasalita. Ngunit kailangan nating linawin ang mga patakaran. Humakbang siya palapit, at ang kanyang anino ay tila lumaki.
handang lamunin ang liwanag sa paligid ni Clara. Ang bahay na ito ay may sinusunod na kaayusan. Bawat bagay ay may tamang lugar. Bawat sandali ay may tamang gawain. Ang iyong tungkulin ay alagaan ang mga pisikal na pangangailangan ni Mateo, ang kanyang pagkain sa tamang oras, ang kanyang kalinisan, wala nang iba pa. Hindi ka naririto para maging kaibigan niya. Hindi ka naririto para aliwin siya. At higit sa lahat, dumapo ang tingin ni Ricardo sa mga mata ni Clara at sa isang iglap, nasilayan niya ang isang kislap ng matinding sakit na mabilis din nitong itinago. Huwag na huwag mong susubukang pilitin siyang magsalita o tumayo sa upuang yan. Sa loob-loob ni Clara, isang tinig ang mariing sumagot. Hindi ako naririto para mag-alaga. Narito ako para sa hustisya. Ngunit sa labas, isang magalang na tango lamang ang kanyang isinukli. Naiintindihan ko po, Mr. Sarmiento. Ang tunay na dahilan kung bakit siya naroon ay isang lihim na kasing dilim ng kalungkutang bumabalot sa bawat sulok ng mansyon. Ang kanyang ate, si Amelia, ay hindi lamang matalik na kaibigan at personal na katulong ni Sofia Sarmiento. Sila ay parang magkapatid. Namatay si Amelia sa isang hit and run na walang nakalutas. Isang linggo lamang matapos ang pagkamatay ni Sofia. Hindi magkakaugnay. Sabi ng mga pulis, isang kasong mabilis na isinara. Ngunit hindi naniwala si Clara. Bago mamatay si Amelia, may huli itong tawag sa kanya. Ang boses ay nanginginig sa takot na hindi niya pa narinig kailanman. May mali dito, Clara. May natuklasan ako. Tungkol sa mga disenyo. Tungkol kay... At ang linya ay biglang naputol. Iyon na ang huli nilang pag-uusap. Ngayon, si Clara na, isang batang mamamahayag na handang isugal ang lahat, ang magpapatuloy sa paghahanap na iyon. Dinala siya ni Ricardo sa silid ni Mateo. Gaya ng inaasahan niya. Ang kwarto ay perpekto sa isang nakakakilabot na paraan. Ang mga laruang kotse sa isang estanteng salamin ay nakaayos ayon sa kulay at modelo. Ang mga libro sa tabi nito ay hindi man lang nabubuklat. Ang mga gulugod ay walang anumang lukot. Si Mateo ay nakaupo sa kanyang wheelchair, nakaharap sa isang malaking bintanang salamin na mula sahig hanggang kisame. Nakatingin ito sa isang hardin na walang anumang bulaklak o damo. Tanging mga puting bato at mga eskulturang bakal na walang buhay. Hindi sinubukan ni Ricardo na ipakilala sila. Tumalikod lamang ito na parang isang siruhanong tapos na sa kanyang operasyon. Ang hapunan ay 7:00. Sabi nito, bago isara ang pinto, iniwan si Clara kasama ang batang nakakulong sa sarili nitong perpektong mundo. Dahan-dahang lumapit si Clara. Hindi sa bata, kundi sa tabi nito. Umupo siya sa sahig na gawa sa kahoy, ipinantay ang kanyang sarili sa mga mata ni Mateo kung sakaling lumingon man ito. Hindi siya nagsalita. Sa loob ng 10 minuto, na tila isang kawalang hanggan, nanatili lamang siyang tahimik, hinahayaang masanay ang bata sa kanyang presensya. Pagkatapos, sa napakahinang boses, halos isang bulong na kayang tangayin ng hangin, nagsimula siyang magsalita. Hindi para sa bata, kundi para sa espasyo sa pagitan nila. Alam mo ba noong bata ako, pangarap kong maging isang mananayaw. Gusto ko ang musika, ang paggalaw. Sabi ng ate ko, ang bawat sayaw daw ay isang kwento na hindi kailangan ng salita para maintindihan. Habang binibigkas niya ang salitang musika, isang bagay ang nangyari. Isang napakaliit na paggalaw, halos hindi mapapansin sa unang tingin. Ang mga daliri ni Mateo sa kanyang kanang kamay, na kanina pa'y nakapatong na walang buhay sa braso ng wheelchair, ay bahagyang kumibot. Isang kislap, isang senyales, isang hindi inaasahang nota sa isang komposisyon ng katahimikan. Tumingin si Clara sa bata, ngunit ang mga mata nito ay nanatiling nakatitig sa walang buhay na hardin. Ngunit nakita niya iyon. At sa sandaling iyon, alam na ni Clara kung saan siya magsisimula. Hindi sa paghahanap ng mga lumang papel o
o mga nakatagong susi. Magsisimula siya sa pagwasak sa pinakamatibay na pader sa bahay na ito, ang nakabibinging katahimikan. Ang mga unang linggo ni Clara sa mansyon ng mga Sarmiento ay isang maselang sayaw sa pagitan ng pagsunod at pagsuway. Ang bawat kilos niya ay tila minamasdan, hindi lamang ng malamig na mga mata ni Ricardo na paminsan-minsan ay sumusulpot na parang isang hukom, kundi pati na rin ang mga itim na tuldok ng kamera na nakakalat sa mga kisame, mga matang hindi kumukurap na nagbabantay sa kanyang bawat galaw. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti at magagalang na tango, ang isipan ni Clara ay gumagana na parang isang grandmaster ng chess. Kinakalkula ang bawat hakbang, sinusuri ang bawat kahinaan sa depensa ng kalaban. Ang ritmo ng bahay ay hindi nagbabago at halos nakakabaliw sa kanyang pagiging perpekto. 6:00 ng umaga, eksakto, ihahanda ang almusal. Oatmeal na walang asukal para kay Ricardo, tinapay na walang palaman na may perpektong pagkakatanggal ng mga gilid para kay Mateo. 8:00, dadalhin si Mateo sa playroom kung saan ang mga laruan ay hindi naman talaga nilalaro, kundi mga palamuti lamang sa isang dambana ng nawalang kabataan. 12:00, tanghalian. 3:00, merienda. Ang bawat sandali ay may schedule, isang perpektong plano para sa isang buhay na walang buhay, isang simponya na paulit-ulit na tinutugtog ang iisang malungkot na nota. Alam ni Clara na kung mananatili siya sa ritmong ito, kung susunod siya sa bawat nota ng malungkot na komposisyong ito, wala siyang matutuklasan. Magiging isa lamang siyang anino na dadaan sa buhay ng mga Sarmiento, tulad ng mga nauna sa kanya. Kailangan niyang lumikha ng siwang, isang bitak sa perpektong pader na ito. At ang kanyang magiging pambasag ay isang bagay na pinakakinatatakutan ni Ricardo. Ang musika. Isang hapon, habang si Ricardo ay nakakulong sa kanyang studio sa kabilang dulo ng mansyon, at si Mateo ay tahimik na nakaupo sa kanyang wheelchair sa parehong pwesto sa harap ng parehong bintana. Inilabas ni Clara ang isang maliit na music player mula sa kanyang bulsa. Isinaksak niya ang isang maliit na speaker na kasing laki lamang ng kanyang palad. Huminga siya ng malalim bago pindutin ang play. Walang salita ang musika, isang malumanay na tugtugin ng gitara na sinasabayan ng tunog ng alon. Isang himigbayan mula sa probinsya kung saan siya lumaki. Ang tunog ay tila nagulat sa hangin, gumapang sa mga dingding na sanay sa nakabibinging katahimikan. Sa una, walang nangyari. Tila nilamon lamang ng espasyo ang musika. Ngunit unti-unti, napansin ni Clara ang pagbabago. Ang kaninang tuwid na pagkakaupo ni Mateo ay bahagyang lumuwag. Ang kanyang ulo, na laging nakatutok sa bintana na parang isang kompas na nasira, ay dahan-dahang umikot, milimetro bawat segundo, patungo sa direksyon ng tunog. Iyon na ang senyales. Itinaas ni Clara ang volume, sapat lang para mapuno ang silid ng isang mahinang himig. Ngumiti siya at nagsimulang gumalaw. Hindi isang grandeng sayaw, kundi mga simpleng pag-indayog lamang. Inikot niya ang kanyang mga braso na parang mga alon. Ang kanyang mga paa ay dahan-dahang yumayapak sa sahig. Isinasabuhay niya ang musika, ginagawa itong nakikita. Ang tawag dito ay kundiman ng ulap. Bulong niya, kahit alam niyang hindi sasagot ang bata. Tungkol ito sa isang ulap na gustong maging ulan para madiligan ang isang nalalantang bulaklak sa disyerto. Patuloy siya sa pagsayaw, sa pag-ikot, sa pagiging ulan sa isang disyerto ng katahimikan, hanggang sa naramdaman niyang may nagbago sa likuran niya. Huminto ang musika. Hindi dahil pinatay niya. Bigla na lang itong nawala, na parang isang kandilang biglang hinipan. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa pintuan si Ricardo. Sa kanyang kamay, hawak niya ang speaker. Ang kable nito ay sapilitang binunot mula sa music player. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit na pinipigilan. Mas nakakatakot kaysa sa isang hayagang pagsigaw.
Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tanong niya. Ang boses ay mababa at nanginginig, na parang tunog ng isang yelong unti-unting nabibitak. Mr. Sarmiento, panimula ni Clara. Pinipilit na panatilihin ang kalmado sa kanyang boses. Naisip ko lang na baka makatulong ang kaunting... Sinabi ko sa iyo ang mga patakaran. Putol niya. Ang bawat salita ay may diin. Walang ingay. Walang gulo. Lalo na ang musikang yan. Itinuro niya ang grand piano na nakatayo sa isang sulok ng sala, natatakpan ng puting tela na parang isang bangkay na hinihintay ilibing. Ang musika ang pumatay sa asawa ko. Ang musika ang sumira sa anak ko. At hindi ko hahayaang dalhin mo muli ang lason na yan sa bahay na ito. Sa isang iglap, nakita ni Clara ang lalaki sa likod ng perpektong arkitekto. Isang lalaking nasasaktan. Isang lalaking nalulunod sa sarili niyang pighati. At sa halip na matakot, nakaramdam siya ng isang kakaibang tapang. Nagkakamali po kayo, matatag niyang sabi. Natigilan si Ricardo. Walang sino man ang nangahas na sumagot sa kanya ng ganoon sa loob ng 2 taon. Maging ang mga board member ng kanyang kumpanya ay yumuyuko sa kanyang bawat salita. Hindi po musika ang pumatay sa kanya. Patuloy ni Clara. Ang kanyang boses ay hindi tumataas, ngunit puno ng paninindigan. Ang pumapatay po sa anak ninyo ay ang katahimikan, ang kawalan. Tinitingnan ninyo siya na parang isang babasaging bagay na kailangang protektahan. Pero ang totoo, ikinukulong ninyo siya sa parehong trahedya. Araw-araw, kailangan niya ng buhay, Mr. Sarmiento. At ang musika ay bahagi ng buhay. Nakatitig lamang si Ricardo sa kanya. Ang kanyang panga ay nanatiling matigas. Sa loob ng ilang segundo, na tila isang oras, akala ni Clara ay sisigawan siya nito. Kakalad ka rin palabas ng mansyon. Ngunit isang bagay ang pumigil dito. Marahil ay ang hindi maikakailang katotohanan sa kanyang mga salita. O marahil ay ang imahe ng kanyang anak na sa unang pagkakataon ay hindi nakatingin sa bintana, kundi nakatingin sa kanila. Ang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa pagitan niya at ni Clara. Tila isang manonood sa isang dula na hindi niya maintindihan, ngunit ayaw niyang matapos. Hindi nagsalita si Ricardo. Ibinato niya ang speaker sa isang basurahan sa gilid at walang lingon likod na umakyat sa kanyang studio. Hindi siya nito sinisante. At para kay Clara, iyon ay isang tagumpay na mas malaki pa sa inaasahan. Kinabukasan, dumating si Alejandro Vargas, ang matalik na kaibigan at business partner ni Ricardo. Pumasok ito na may dalang isang mamahaling laruang robot para kay Mateo at isang bote ng vintage na alak para kay Ricardo. Ang kanyang ngiti ay perpekto. Ang kanyang mga kilos ay maginoo. Ngunit nang makita niya si Clara, isang malamig na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang bagay na kasing bilis ng pagkurap bago ito muling napalitan ng pagkukunwaring kabaitan. Ikaw siguro ang bagong anghel na tagapag-alaga. Sabi nito, ang boses ay malambing, ngunit may kakaibang diin sa salitang anghel. Sana ay magtagal ka. Napakadelikado ng kalagayan ni Mateo, kailangan niya ng isang taong tunay na mapagkakatiwalaan. Habang nag-uusap sina Ricardo at Alejandro sa sala tungkol sa negosyo, sinamantala ni Clara ang pagkakataon. Alam niyang ito na ang tiyempo para hanapin ang unang piraso ng palaisipan. Nagdahilan siyang mag-ayos sa silid-aklatan, ang dating paboritong lugar ni Sofia. Maingat niyang sinuri ang bawat estante, ang bawat libro, ngunit wala. Hanggang sa napadpad siya sa isang maliit na mesa sa sulok na may nakapatong na isang lumang lampara. Sa ilalim nito, nakakabit sa pamamagitan ng halos hindi makitang tape, ay isang maliit at kulay gintong susi. Isang susi para saan? Mabilis niyang ibinulsa ito. Nang bumalik siya sa sala, narinig niya ang bahagi ng pag-uusap ng 2 lalaki. Sigurado ka bang tama ang desisyon mong kumuha ng bagong tagapag-alaga, Ricky? Tanong ni Alejandro. Ang boses ay halos pabulong.
Lalo na't hindi natin alam ang kanyang tunay na pinanggalingan. Baka may mga bagay siyang mahalungkat na hindi dapat. Kaya kong kontrolin ang sitwasyon, Alex. Sagot ni Ricardo. Ngunit may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses na hindi nakaligtas sa pandinig ni Clara. Nang paalis na si Alejandro, sinadya nitong dumaan malapit kay Clara na nagkukunwaring nag-aayos ng isang florera. Mag-ingat ka, iha, bulong nito. Sapat lang para marinig niya habang nakangiti pa rin. Ang mansyon na ito ay may maraming lihim. May mga pinto na mas mabuting manatiling nakasara. Hindi iyon isang payo. Iyon ay isang malinaw na banta. Gabi na nang mahanap ni Clara ang kandado na para sa susi. Isa itong maliit na baul na gawa sa kahoy ng nara. Nakatago sa ilalim ng kama ni Sofia. Sa loob ng walk-in closet nito na hindi na pinabubuksan ni Ricardo. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ito. Sa loob ay walang diary, walang mga dokumento. Ang laman nito ay mga programa ng konsyerto, mga pinatuyong bulaklak, at isang maliit na kahon ng musika na gawa sa pilak. Binuksan niya ang kahon. Isang malambing na himig ang tumugtog. Isang pamilyar na lulabay. At sa ilalim ng pulang pelos na sapin, may isang bagay na kumislap. Isang litrato. Isang litrato nilang tatlo. Ricardo, Sofia, at Alejandro. Nakangiti sa kamera sa isang magandang dalampasigan. Ngunit nang baliktarin niya ito, nanigas siya. Sa likod ng litrato, may nakasulat na mga salita gamit ang eleganteng sulat kamay ni Sofia. Ang araw na nalaman ko ang lahat. Hindi na ako muling makakangiti ng ganito kasama sila. At sa tabi ng pangalan ni Alejandro, may isang maliit na markang iginuhit gamit ang pulang tinta. Isang tandang pananong. Narinig ni Clara ang mga yabag sa pasilyo, papalapit sa silid. Mabilis niyang isinara ang baul, maingat na ibinalik sa ilalim ng kama, at itinago ang litrato sa kanyang bulsa. Sakto sa kanyang pagtayo, bumukas ang pinto. Si Ricardo. Nakita nito ang bahagyang nakabukas na pinto ng walk-in closet. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito. Ang boses ay puno ng hinala. Nanlamig ang buong katawan ni Clara. Nahuli na ba siya sa unang linggo pa lang ng kanyang misyon? Ang mga mata ni Ricardo ay parang dalawang matalim na punyal, tumatago sa katahimikan ng silid. Nakatutok kay Clara. Naghihintay ng isang sagot na magpapatunay sa kanyang mga hinala. Ang hangin sa dating silid ni Sofia ay biglang naging mabigat, puno ng alikabok ng nakaraan at ng hindi maipaliwanag na tensyon ng kasalukuyan. Bawat segundo ng katahimikan ay tila isang oras na lumilipas, ngunit hindi nagpatinag si Clara. Sa halip na magpakita ng takot, huminga siya ng malalim. Pinakalma ang kumakabog niyang dibdib at tumingin ng diretso sa mga mata ni Ricardo. Hinahanap ko po ang pinagmulan ng alikabok, Mr. Sarmiento. Kalmado niyang sagot habang maingat na itinatago ang nanginginig niyang kamay sa kanyang likuran kung saan mahigpit niyang hawak ang litrato. Napansin ko po na kahit gaano ko linisin ang silid na ito, palaging may amoy ng lumang bagay, parang amoy ng bodega. Naisip ko po na baka nanggagaling dito sa loob ng closet. Isang mabilis na palusot, ngunit sapat na luhikal para pansamantalang pawiin ang apoy ng hinala ni Ricardo. Pinagmasdan siya nito ng ilang sandali. Ang kanyang tingin ay matalas. Tila sinusuri ang bawat sulok ng kanyang mukha. Naghahanap ng kahit anong bahid ng kasinungalingan. Sa huli, isang bahagyang pagbuntong hininga ang kumawala sa kanya. Senyales ng pagod at pagsuko. Tumango ito ng marahan. Huwag mo nang ulitin, sabi nito. Ang boses ay hindi na kasing talim ng kanina. Isara mo na yan. Ang silid na ito ay dapat manatiling tulad ng kung paano niya ito iniwan. Tumalikod ito at naglakad palabas. Ngunit bago tuluyang isara ang pinto, huminto ito na parang may naalala. At Clara, dagdag niya, hindi lumilingon. Ang kanyang likod ay isang pader ng kalungkutan. Wala kang babanggiting kahit kanino tungkol sa silid na ito. Lalo na kay Alejandro. Ang huling pangungusap na yon
ay isang sorpresa na nagpatigil sa paghinga ni Clara. Iyon ay isang hindi direktang kumpirmasyon. Isang patunay na maging si Ricardo ay may sariling mga pader na itinatayo hindi lamang laban sa mundo, kundi maging sa kanyang matalik na kaibigan. Ang lihim sa mansyon na ito ay mas malalim pa sa inaakala niya. Nang makalayo na si Ricardo, napasandal si Clara sa pader. Ang tuhod niya'y nanghihina. Inilabas niya ang litrato mula sa kanyang bulsa at tinitigan itong muli. Ang araw na nalaman ko ang lahat. Anong katotohanan ang natuklasan ni Sofia? At anong kinalaman ni Alejandro dito? Alam niyang ang susi sa lahat ng ito ay hindi nakatago sa mga baul o sa likod ng mga litrato. Ang susi ay nakaupo sa isang wheelchair sa ikalawang palapag. Kinabukasan, nagpasya si Clara na gawin ang isang bagay na mas matapang. Isang bagay na lumalabag sa pinakapundasyon ng paniniwala ni Ricardo. Kung ang musika ay ipinagbabawal, gagamit siya ng isang bagay na mas elemental. Galaw. Kung ang mansyon ay isang entablado ng kalungkutan, gagawin niya itong isang entablado ng pag-asa. Dinala niya si Mateo sa pinakamalaking silid sa bahay, ang grand ballroom na hindi na nabubuksan mula nang mamatay si Sofia. Ito ay isang malawak na espasyo na may matataas na kisame at mga bintanang mula sa hig hanggang langit. Puno ito ng mga muebles na natatakpan ng puting tela na parang mga multo sa dilim, naghihintay sa isang sayaw na hindi na muling darating. Isa-isang binuksan ni Clara ang lahat ng bintana. Ang sikat ng araw ay bumuhos sa loob. Iwinawak ang mga anino at ipinapakita ang alikabok na tila ginto habang lumilipad sa hangin. Dito tayo maglalaro ngayon, Mateo. Masayang sabi niya, ang kanyang boses ay lumilikha ng isang alingawngaw sa malawak na silid. Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang mga mahahabang piraso ng tela na may iba't ibang kulay. Asul na parang dagat, dilaw na parang araw, at pula na parang apoy. Isang set ng mga ribbon na ginagamit sa rhythmic gymnastics. Isang alaala mula sa kanyang nakaraan noong siya pa ang nangangarap maging mananayaw. Inilagay niya ang wheelchair ni Mateo sa gitna ng ballroom. Walang musika. Tanging ang tunog lamang ng hangin na pumapasok sa mga bintana at ang malayong huni ng mga ibon. At doon, sa gitna ng ginintuang alikabok, nagsimula siyang sumayaw. Ang kanyang mga galaw ay malumanay sa simula, na parang isang bulaklak na dahan-dahang bumubuka. Iwinawagayway niya ang asul na ribbon. Lumilikha ng mga alon sa hangin na tila humahaplos sa mga multong muebles. Pagkatapos ay ang dilaw, na parang mga sinag ng araw na kanyang iginuguhit sa paligid ni Mateo. Ang kanyang katawan ay naging isang kwento. Isang kwento ng kalayaan, ng pag-asa, ng buhay na gustong kumawala. Si Mateo, gaya ng dati, ay nakatingin lamang, ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. Hindi na ito blangko. Meron itong refleksyon ng mga kulay na lumilipad sa kanyang harapan. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nakaangat mula sa armrest, na parang may isang hindi nakikitang puwersa na humihila sa mga ito paitaas. Tingnan mo, Mateo, sabi ni Clara habang umiikot. Ang kanyang hininga ay bahagyang hinihingal, ngunit ang kanyang ngiti ay abot sa mga mata. Para tayong nagpipinta sa hangin, walang mga patakaran, walang mga tuwid na linya, tanging kulay at galaw lang. Hinawakan niya ang hawakan ng wheelchair ni Mateo. Sa halip na itulak ito ng diretsyo, sinimulan niya itong isayaw. Dahan-dahan sa simula, paikot-ikot, kasabay ng ritmo ng kanyang puso. Pagkatapos, mas mabilis, mas masaya. Ang wheelchair, na dati simbolo ng pagkakakulong, ay naging kapareha niya sa isang sayaw ng kalayaan. At doon, sa gitna ng alikabok at sikat ng araw, sa isang sandaling tila huminto ang oras, isang himala ang naganap. Isang tunog ang pumuno sa silid. Isang tunog na mas matamis pa sa pinakamagandang musika. Hindi ito salita. Hindi ito unggol. Ito ay isang halakhak. Isang mahina, ngunit malinaw na tawa na nagmula sa bibig ni Mateo.
Ang kanyang mukha, na laging isang blankong canvas ng kalungkutan, ay biglang nagkaroon ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang dalawang bituin at ang kanyang mga braso, sa unang pagkakataon, ay buong laya niyang itinaas sa ere na para bang gusto niyang abutin ang mga ribbon na sumasayaw sa itaas niya. Napatigil si Clara, ang kanyang puso ay tila sasabog sa tuwa, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita at naririnig. Ang tawa ni Mateo ay ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Napuno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit hindi dahil sa lungkot. Ito ay mga luha ng purong tagumpay. Gusto mo pa? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa tuwa. Bilang sagot, muling tumawa si Mateo. Mas malakas ngayon, isang tunog na malaya at walang pag-aalinlangan. Sa kanyang studio, nakatingin si Ricardo sa monitor ng security camera. Narinig niya ang tunog mula sa intercom na laging nakabukas patungo sa silid ni Mateo. Isang tunog na halos 2 taon na niyang hindi naririnig. Isang tunog na akala niya ay tuluyan ng ibinaon sa limot. Ang halakhak ng kanyang anak. Hindi niya napigilan ang sarili. Mabilis siyang tumayo, nabitawan ang blueprint na kanyang hawak. Ang kanyang puso ay kumakaripas na parang isang kabayong gustong kumawala. Tinakbo niya ang pasilyo, bumaba ng hagdanan ng 2 baitang bawat hakbang at huminto sa nakabukas na pinto ng ballroom. Ang kanyang paghinga ay habol. Ang kanyang nakita ang nagpatigil sa kanyang mundo. Sa gitna ng silid, naliligo sa ginintuang liwanag ng araw, ay si Clara, nakangiti habang isinasayaw ang wheelchair. At ang kanyang anak, ang kanyang tahimik at malungkot na anak, ay nakataas ang mga kamay, tumatawa ng malaya at masaya. Ang eksena ay isang pagsabog ng kulay, galaw, at buhay sa gitna ng isang mundong matagal nang namatay sa kanyang paningin. Isang bagay ang nabasag sa loob ni Ricardo. Ang yelo na bumabalot sa kanyang puso sa loob ng 2 taon ay nagkaroon ng malaking bitak. At mula sa bitak na yon, isang bagay na matagal nang natutulog ang nagsimulang dumaloy. Ang init. Hindi niya namalayan. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang tunay at hindi pinipilit na ngiti. Ang unang ngiti niya mula nang mawala si Sofia. Nakatayo lamang siya roon, isang tahimik na manonood sa sayaw ng pag-asa sa kanyang harapan. Ngunit ang sandaling iyon ng purong kaligayahan ay biglang pinutol ng isang matinis na tunog mula sa labas. Ang tunog ng preno ng isang humaharurot na sasakyan sa kalye. Isang tunog na karaniwan, ngunit sa pagkakataong iyon, ito'y naging isang gatilyo. Sa isang iglap, ang lahat ay nagbago. Ang tawa ni Mateo ay naging isang sigaw ng sukdulang takot. Ang kanyang katawan ay biglang nanigas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa isang uri ng lagim na napakapamilyar kay Ricardo. Nagsimula siyang manginig, ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ng wheelchair at isang mahinang salita ang paulit-ulit na lumabas sa kanyang bibig na parang isang sirang plaka. Kotse, kotse ang kotse. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita si Mateo ng higit sa isang pantig. Ngunit ang mga salitang lumabas ay hindi salita ng paggaling, kundi mga salita mula sa isang bangungot. Ang sayaw ay tapos na. Ang multo ng nakaraan ay muling nagbalik upang maningil. Ang matinis na tunog ng preno mula sa labas ay parang isang saksak sa puso ng masayang sandali. Sa isang iglap, ang mahika ay nabasag na parang salamin at ang mga pira-pirasong alaala ay sumugat sa kasalukuyan. Ang tawa ni Mateo ay napalitan ng isang kinikilabutang sigaw, isang tunog na nagmula sa kaibuturan ng isang alaalang pilit ibinabaon sa pinakamadilim na sulok ng kanyang isipan. Ang kanyang katawan, na kanina lang ay malayang gumagalaw kasabay ng wheelchair, ay biglang nanigas na parang bato. Ang kanyang mga mata, na kanina'y nagniningning sa tuwa, ay nanlaki sa isang uri ng lagim na tanging isang taong nakasaksi ng trahedya ang makakaunawa.
kotse, mabilis, mama. Ang mga salita ay pira-piraso, nanginginig at paulit-ulit na lumalabas sa kanyang bibig na parang isang sirang dasal. Nagsimula siyang manginig ng malakas, ang mga kamay ay humigpit ng todo sa braso ng kanyang wheelchair na para bang iyon ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na muling mahulog sa bangin ng nakaraan. Ang mga ribon na may kulay ng pag-asa ay nalaglag sa sahig, walang buhay. Mabilis na kumilos si Ricardo. Ang ngiti sa kanyang mukha ay napalitan ng pamilyar na maskara ng takot at pag-aalala na matagal na niyang suot. Lumuhod siya sa harap ng kanyang anak. Ang kanyang mamahaling suit ay kumukusot sa maruming sahig. Mateo, anak, nandito si Papa. Ligtas ka, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sinusubukang abutin ito. Ngunit si Mateo ay tila hindi siya naririnig. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kawalan, sa isang eksenang tanging siya lang ang nakakakita, isang eksenang paulit-ulit na ipinapalabas sa teatro ng kanyang isipan. Clara, anong ginawa mo? Galit na bumaling si Ricardo kay Clara. Ang pag-asa na kararating pa lang sa kanyang puso ay biglang natabunan ng lumang demonyo ng pagdududa at pagsisisi. Ang takot niya para sa anak ay naging galit na nakatutok sa nag-iisang target sa silid. Masyado mo siyang pinilit. Sabi ko na nga ba't mapanganib ito? Binalaan kita. Bago pa man makasagot si Clara, ang anino ni Alejandro Vargas ay pumasok sa ballroom. Ang kanyang pagdating ay kasing bilis at kasing oportuno ng tunog ng preno na nagpasimula ng lahat. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang perpektong pag-aalala na tila pinag-aralan niya sa harap ng salamin ng daan-daang beses. Ricardo, narinig ko ang sigaw mula sa labas. Diyos ko, anong nangyari? Sabi nito, ang boses ay puno ng kunwaring pagkasindak. Mabilis itong lumapit kay Mateo, ngunit sa paglapit niya, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Lalo pang sumidhi ang takot ng bata. Umatras si Mateo sa kanyang upuan, ang katawan ay halos yumuyuko na parang isang hayop na nasukol at ang nanginginig niyang kamay ay buong lakas na itinuro si Alejandro. Masama siya. Ang bulong ni Mateo ay mahina, ngunit sa katahimikan ng ballroom, ito'y umalingaw-ngaw na parang isang kulog. Huwag lumapit siya. Natigilan si Alejandro. Sa isang iglap na yon, bago pa man niya ito maitago, nakita ni Clara ang pagbabago sa kanyang mukha. Hindi pagkalito, hindi awa, kundi purong takot. Ang takot ng isang taong nahuli sa akto, ng isang kriminal na biglang nakita ang nag-iisang saksi na nagsisimula ng magsalita. Ricardo, tingnan mo, mabilis na sabi ni Alejandro. Ibinabalik ang kanyang perpektong maskara ng pag-aalala. Ang kanyang boses ay naging mas malumanay, mas mapanghikayat. Ang trauma ay nagdudulot ng matinding kalituhan sa kanya. Naghahalo na ang realidad at ang masamang panaginip. Ang babaeng ito at buong diin niyang itinuro si Clara, na para bang siya ang tunay na kontrabida, ay masyadong binigla ang bata. Kailangan ni Mateo ng katahimikan, Ricardo. Katahimikan at pamilyar na mga mukha, hindi ng ganitong kaguluhan. Ang mga salita ni Alejandro ay lason na maingat na itinanim sa isang isipang sugatan at puno na ng pagdududa. Tumingin si Ricardo kay Clara. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkadismaya. Ang pagtayo ni Mateo kanina ay tila isang panaginip na lang at ang bangungot ngayon ang siyang realidad. Lumabas ka, utos niya. Ang boses ay mababa, pinal, at walang puwang para sa anumang paliwanag. Pero, Mr. Sarmiento, hindi niyo po naiintindihan. Desperadong sinubukan ni Clara. Sinabi kong lumabas ka. Sigaw niya. Ang kanyang sariling takot ay sumabog at naging galit. Baka tama nga si Alejandro. Masyado kang mapanghimasok. Baka lalo mo lang sinisira ang anak ko. Ipinagkatiwala ko siya sa'yo. Ang bawat salita ay parang isang patalim na tumusok sa puso ni Clara.
Ngunit nang makita niya ang takot sa mga mata ni Mateo na nakatingin sa kanya, na parang isang taong nalulunod na humihingi ng saklolo, alam niyang hindi siya maaaring sumuko. Ito na ang laban. Ito na ang huling pagkakataon, hindi lang para sa kanyang kapatid, kundi para sa batang ito na nakakulong sa isang kasinungalingan. Hindi po ako aalis, matatag niyang sabi na ikinagulat ng dalawang lalaki. Hindi ko po hahayaang muli ninyong ikulong si Mateo sa katahimikan dahil lang sa takot ninyo. Lumakad siya palapit, hindi na natatakot. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa katotohanan. Kinuha niya ang litrato mula sa kanyang bulsa at buong tapang na iniharap ito kay Ricardo. Ang takot ninyo ay hindi nagmumula sa nangyari ngayon. Nagmumula ito sa hindi ninyo alam na katotohanan. Bago namatay ang asawa ninyo, may hinala na siya. Isang hinala laban sa matalik ninyong kaibigan. Nang makita ni Alejandro ang litrato at ang tandang pananong sa tabi ng kanyang pangalan, ang kanyang pagkukunwari ay tuluyang gumuho. Isang walang kwentang litrato. Huwag kang maniwala sa kanya, Ricardo. Isa siyang sinungaling na nag-iimbento ng mga kwento. Hindi ako sinungaling, ganti ni Clara. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na ngayon sa buong ballroom, isang sigaw para sa hustisya. May natuklasan si Sofia at ang ate ko, si Amelia, tungkol sa pagnanakaw mo ng disenyo ng Sarmiento Tower. Ang blueprint na yon ang magpapatunay na ikaw ang nasa likod ng tagumpay ni Ricardo. Iyon ang dahilan kung bakit mo sila kailangang patahimikin. Isang kahibangan, sigaw ni Alejandro at akmang susugurin si Clara. Handang gawin ang lahat para patahimikin siya. Ngunit isang bagay na hindi niya inaasahan ang nangyari. Si Ricardo, na kanina'y puno ng galit kay Clara, ay biglang humarang sa pagitan nila. Protektahan ng babaeng ilang segundo lang, ang nakalipas ay gusto niyang palayasin. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin kay Clara, kundi kay Alejandro, na may bagong pag-unawa, na may isang nakakakilabot na hinala. Ang mga salitang disenyo at Amelia ay tila mga susing nagbukas sa mga nakakandadong pinto sa kanyang alaala. Magsalita ka, Alejandro, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay mapanganib na kalmado. Ano ang nalalaman ni Amelia? At ano ang ibig sabihin ng disenyo? Habang ang dalawang lalaki ay nakatitig sa isa't isa, sa isang digmaan ng mga mata, isang mas malaking laban ang nagaganap sa wheelchair. Si Mateo, na nakikitang nasa gitna ng panganib, ang nag-iisang taong nagpakita sa kanya ng liwanag at kulay, ay humugot ng lakas mula sa isang lugar na hindi niya alam na mayroon siya. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang damdaming mas malakas. Ang pagnanais na protektahan, gamit ang kanyang mga braso na nanigas sa determinasyon, mahigpit siyang kumapit sa armrest ng kanyang wheelchair. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa hirap. Ang mga ugat ay lumitaw sa kanyang leeg. Ang kanyang buong katawan ay naging isang sigaw na walang tunog. At sa gitna ng katahimikan, habang ang lahat ay nakatutok sa dalawang naglalabang lalaki, tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay nanginginig na parang dahon sa hangin. Halos hindi niya kayang suportahan ang sariling bigat. Ngunit tumayo siya. Isang milagro na isinilang mula sa tapang at pagmamahal. Ang lahat ay napatingin sa kanya, hindi makapaniwala. "Wag," sabi ni Mateo. Ang kanyang unang salita na hindi nauutal, hindi basag. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit sa katahimikan ng ballroom, ang kanyang boses ay mahina. Ngunit sa katahimikan ng ballroom, ito'y umalingaw-ngaw na parang isang hatol. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na daliri at buong tapang na itinuro si Alejandro. "Huwag saktan si Clara." Ang bawat salita ay malinaw, isang utos na nagmula sa kaibuturan ng isang batang pagod na sa pagiging tahimik na biktima. Ang tunog ng kanyang boses, ang huling tulak na nagpabagsak sa lahat ng kasinungalingan. Para kay Alejandro,
Ang makita ang batang minsang naging tahimik na saksi na ngayon nakatayo at nagsasalita ay parang pagkakita sa isang multo na bumangon mula sa libingan upang maningil. Ang kanyang desperasyon ay naging purong karahasan. Walang dapat makaalam nito. Sigaw niya at sa huling pagtatangka na makatakas, marahas niyang itinulak si Ricardo patungo sa isang antigong mesa na gawa sa salamin na naglikha ng isang malakas na kalabog. Ngunit bago pa man siya makalabas, ang mga gwardiya ng mansyon na naalarma sa mga sigaw na umabot hanggang sa labas ay pumasok na sa ballroom, hinarangan ng kanyang daan. Wala nang natakbuhan si Alejandro. Ang kanyang paghahari ng panlilinlang at takot ay nagwakas na, habang ang mga pulis na mabilis na tinawagan ay dinadala si Alejandro na sa huli ay walang nagawa kundi ang umamin sa lahat. Ang pagnanakaw sa disenyo ng pinakamalaking proyekto ni Ricardo, ang mainit na pagtatalo nila ni Sofia sa tuktok ng hagdanan na humantong sa pagkakahulog nito, at ang sinadyang pagpapatay kay Amelia para tuluyang takpan ang kanyang krimen. Isang mas tahimik at mas makahulugang eksena ang nagaganap sa loob. Ang lakas na nagpatayo kay Mateo ay biglang nawala, na parang isang kandilang naubos na sa pagbibigay ng liwanag. Bumagsak siya, ngunit hindi sa malamig na sahig. Sinalo siya ng malalakas na braso ng kanyang ama. Sa sahig ng ballroom, sa gitna ng mga nagkalat na ribon at mga multo ng nakaraan, magkayakap ang mag-ama sa unang pagkakataon ng may tunay na pag-unawa at walang pader sa pagitan nila. "Patawad, anak," paulit-ulit na bulong ni Ricardo. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Tinatangay ang 2 taon ng pinipigilang pighati. "Patawad kung naging mahina ako. Patawad kung hinayaan kong lamunin tayo ng dilim. Patawad kung naging bulag ako at bingi sa katotohanang nasa harap ko lang pala." Hinaplos ni Mateo ang basang pisngi ng kanyang ama. Isang kilos na puno ng pagpapatawad na higit pa sa anumang salita. "Hindi na po madilim, Papa," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. "Nandito na po si Clara. May ilaw na." Tumingin si Ricardo sa ibabaw ng ulo ng kanyang anak patungo kay Clara. Nakatayo ito sa di kalayuan. Ang sariling mga mata ay puno ng luha. Isang tahimik na saksi sa muling pagbubuo ng isang pamilya. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang isang empleyado o isang estranghero. Nakita niya ang babaeng hindi lamang nagligtas sa kanyang anak, kundi nagligtas din sa kanyang kaluluwa mula sa bilangguan ng sarili nitong kasalanan. Lumipas ang mga buwan. Ang mansyon ng mga Sarmiento ay unti-unting nagbago, hindi sa disenyo, kundi sa kaluluwa. Ang mga bintana na dati laging sarado ay palaging nakabukas na ngayon. Hinahayaang pumasok ang sariwang hangin at ang tunog ng buhay mula sa labas. Ang mga muebles na nakabalot sa puti ay inalis na, pinalitan ng mga masasayang kulay na pinili mismo ni Mateo. At ang pinakamalaking pagbabago sa lahat, ang grand piano ni Sofia ay hindi na isang bantayog ng kalungkutan, kundi isang sentro ng bagong alaala. Isang hapon, nakaupo si Ricardo sa harap ng piano. Ang kanyang mga daliri, na matagal nang hindi humahawak sa mga tipa, ay nanginginig sa simula. Ngunit nagsimula siyang tumugtog. Hindi isang komplikado at malungkot na sonata, kundi ang simpleng himig mula sa kahon ng musika na nakita ni Clara. Ang lulabay na kinakanta ni Sofia para kay Mateo. Ang mga nota ay hindi perpekto. May mga pagkakamali, ngunit ang bawat tunog ay puno ng damdamin. Habang tumutugtog siya, dahan-dahang lumapit si Mateo, na ngayon ay nakakalakad na nang may kaunting tulong mula sa leg brace. Isang paalala ng kanyang pinagdaanan, ngunit simbolo rin ng kanyang katatagan. Umupo ito sa tabi niya sa bangko ng piano. Sa kabilang dulo, umupo rin si Clara, dala ang isang tasa ng mainit na tsokolate para sa bata. Hindi sila nagsalita. Nagpatuloy lang sa pagtugtog si Ricardo, at sa pagkakataong ito, sinabayan ito ni Mateo ng isang mahinang paghuni. Ang kanyang boses
ay malaya at masaya. Si Clara naman ay marahang ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ni Ricardo, isang kilos na natural at puno ng pagmamahal. Ang musika ang nag-ugnay sa kanilang tatlo. Hindi na ito simbolo ng kamatayan, kundi ng muling pagsilang. Nang matapos ang tugtog, tiningnan ni Ricardo ang dalawang taong pinakamahalaga sa kanya, ang kanyang bagong pundasyon. Minsan, ang pangarap ko ay magtayo ng mga perpektong gusali. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Mga gusaling walang mali, walang bahid ng anumang kaguluhan. Tumingin siya kay Mateo na masayang umiinom ng kanyang tsokolate. Nag-iwan ng maliit na bigote sa ibabaw ng labi, pero natutunan ko na ang tunay na kagandahan pala ay nasa di perpektong mga sayaw, sa mga kantang wala sa tono, at sa kaguluhang dala ng pagmamahal. Hinawakan niya ang kamay ni Clara at ang kamay ni Mateo, pinagsama ang mga ito. Ang tunay na tahanan ay hindi itinayo mula sa semento at bakal. Itinayo ito mula sa mga basag na piraso na pinagdugtong-dugtong ng pag-asa at pagmamahal. Ito ay magulo, hindi perpekto, at kung minsan ay maingay, pero ito ay totoo. Ngumiti siya, isang nangiti na ngayon ay laging abot sa kanyang mga mata. Isang ngiting hindi na nagtatago ng anumang sakit. Kayo ang tahanan ko. Ang kwento ng mansyon ng mga Sarmiento ay hindi nagtapos sa paghahanap ng hustisya para sa mga namatay. Nagsimula ito sa paghahanap ng pagpapatawad para sa mga nabubuhay, pagpapatawad sa sarili, sa nakaraan, at sa mga pagkakamali. Ang dating Phao Jaiqua Suimlang ay naging isang hardin kung saan ang pag-asa, tulad ng mga bulaklak na itinanim ni Mateo, ay muling namukadkad. Sa ilalim ng papalubog na araw, ang tatlong anino ay nag-isa sa hardin. Isang pamilyang binuo, hindi ng dugo, kundi ng isang sayaw na nagsimula sa dilim at nagtapos sa liwanag. Ang bawat galaw, gaano man kasakit, ay may dalang lihim. At ang pinakamahalagang lihim sa lahat ay simple lang, ang pag-ibig sa huli, ang laging nagbibigay ng huling salita, ang huling sayaw, ang huling himig ng pag-asa.